ng Panginoon. Praise God. Amen. The title of our sermon is The God of Deliverance, subtitled A Prayer of Desperation. Naranasan niyo na yon to pray a prayer of desperation? Yung bang desperado ka na? So, simulan natin. The God of Deliverance deserves praise. Ang focus natin, verses 49 to 50. Ang sabi doon sa verse 49, basahin nga natin, Therefore, I will give thanks to you, O Lord, among the Gentiles, and sing praises to your name. Sa Tagalog, sa makatuwid, ako'y magpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa gitna ng mga hentil. Pag sinabi nating hentil or Gentiles, ito yung mga walang dugong Israel. Filipinos are Gentiles. Basta hindi ka Israelita, Gentile ang kategory mo. Naintindihan natin, no? So, and then, I will sing praises to your name. So, ano ba yung thanks? Sa Hebrew, yada. Okay? Yada means to throw or cast. This refers to praising God with extended, lifted hands as a sign of total surrender and thanksgiving. Kaya umaawit tayo kanina, di ba? Nagtataas tayo ng kamay, nagpapasalamat tayo sa Diyos. So every time you lift your hands, you are telling God, Lord, I surrender to you. Salamat sa iyo, Panginoon. I surrender my life to you. So kaya po, mga kapatid, walang masama sa pagtataas ng kamay. In fact, nakaka-release ka ng emotion mo kapag nagtataas ka ng kamay. Lalo na kung nagpapasalamat ka sa Diyos. And then yung praise, the Hebrew is zamar. Meaning, to pluck the strings of an instrument. It connects praise directly to holy music, singing, instrumental worship. So kaya, hindi pa meron tayong mga instruments. Meron tayong keyboardist, may gitarista, merong drummer. So, and I hope and I pray, I'm also promoting lahat ng gustong matuto ng tumugtog na instruments, please come here every Saturday at 5 p.m. Kaya, mga kapatid, yung talent is a gift from God. Kaya nga, iniimbitahan ko kayo, mga kapatid, if you want to sing for the Lord, makipractice kayo pag Sabado. Okay? So, ganun yung ginawa ni David. Sabi niya, I will give thanks to you, O Lord, among the Gentiles. I will sing praises to you. I will lift up my hands. I will play my instruments for the glory of your name. So why did David thank and praise God? Bakit niya pinasalamatan at pinuri ang Diyos? Tingnan natin yung verses 4 to 6. Basahin natin. The ropes of death entangled me. Floods of destruction swept over me. The grave wrapped its ropes around me. Death laid a trap in my path. But in my distress, I cried out to the Lord. Yes, I prayed to my God for help. He heard me from his sanctuary. My cry to him reached his ears. So, basahin nga natin sa Tagalog, no? Ginapos ako ng tali ng kamatayan. Tinabunan ako ng alon ng kapahamakan. Nakapaligid sa akin ang panganib ng kamatayan. Nakaumang sa akin ang bitag ng libingan. Kaya't si Yahweh aking tinawag sa aking paghihirap, humingi ng habag mula sa kanyang templo, tinig ko ay narinig, pinakinggan niya ang aking paghibit. Ayun. Kaya yung ating subtitle is A Prayer of Desperation, taken from verses 4, 5, and 6. So tingnan niyo, grabe yung mga ginamit na words ni King David. Ginapos ako ng tali ng kamatayan. Tinabunan ako ng alon ng kabahamakan. Nakapaligid sa akin ang panganib ng kamatayan. Nakaumang sa akin ang bitag ng libingan. Tingnan nyo, di ba? Nakikita no? Ano yung mga words na ginamit ni King David na imagine mo, ikaw si King David at ito yung mga salitang lumalabas sa bibig mo. Naintindihan niyo? Na hindi ito ordinaryong problema. Hindi ito ordinaryong pagsubok lang. O hindi patong-patong na problema at mga pagsubok na ang sabi ni David, mamamatay na ako. Pero, nanatili ba si David sa ganung kalagayan? Hindi. Ang sinabi ni David, tumawag ako kay Yahweh. In my distress, I called out to Him.
and He heard my cry. So when David prayed desperately, God rescued him, God released him from danger, and God reached out to him. Sa panahon natin ngayon, ang Panginoon, hinihintay lang tayo na tumawag sa Kanya. Mga kapatid, naintindihan ba natin that our God is just a prayer away? Naintindihan ninyo? Pag hindi ka nagpe-pray, kapag ka hindi ka nananalangin, sabihin ng iba, yan namang Bible, gawa-gawa lang ng tao yan. Hindi naman totoo yan. Ano lang yan, pinagsama-samang imahinasyon ng mga tao. So, mga kapatid, ito sabihin sa inyo, you don't need to go to a seminary in order to prove to somebody that the Bible is true. Tanungin nyo na lang, ilang mga tao ang nabago ang buhay, mga lasenggo, mga mamamatay tao, mga halangang kaluluwa, na nabago ang buhay dahil nagbasa ng No Limitangere at El Filibusterismo. May kilala kayo. Pangalawa, ilang buhay ang nabago na dating masasama na naging mabuti dahil nagbasa ng Encyclopedia Britannica? Meron ba kayong kilala? Pero ilang buhay ang nabago dahil nagbasa ng Bible? Na dating masasama, dating mga halangang kaluluwa, pero nagbasa ng Bible, nabago ang buhay. May kilala ba kayo? Marami. Naintindihan natin. So that proves that the Bible is not just an ordinary book. It is a book written by the Holy Spirit through inspired men and women. So, kaya mga kapatid, if the Bible is true, then we can say that the God of the Bible is true and we can pray to the God of the Bible. Naunawaan natin mga kapatid. Palapakan nga natin ng Panginoon. So what is the difference between prayer of desperation and prayer of faith? May kaibahan yung prayer of desperation sa prayer of faith. Una, the prayer of desperation starts with the problem of man and is based on the overwhelming weight of human helplessness. So, its language is, Lord, will you please do this? Ibig sabihin, yung prayer of desperation, nagsisimula ito sa problema ng tao. Na, alba, may mabigat kang problema, tapos ang bigat-bigat para nangyari kay Haring David na yung kamatayan ay nakaumang na sa kanya at nananalangin siya. Yung bang nakikiusap ka na ang bigat ng damdamin mo, ang bigat ng dibdib mo, nagmamakaawa ka sa Diyos, umiiyak ka sa Diyos, nakaluhod ka sa Panginoon, nakadipa ka. Ganun yung prayer of desperation. Lord, will you please have mercy? Pero yung prayer of faith, it begins with the promise of God. It is based on the unchanging nature of God's character. Ang example niyan, Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. And Psalm 23 is probably the most popular psalm in all the 150 psalms in the Bible. Psalm 23. Alam niyo ba yun? Di ba? The Lord is my shepherd. So yun yung, doon nagsisimula yung prayer of faith na alam mo yung character ng Diyos, Lord, I know that you are a good God. I know that you are a gracious God. I know that you are a merciful God. I know that you are a forgiving God. So, Lord, I know that you will do this because you are this. At ang sabi sa 1 John chapter 5 verses 14 to 15, if we pray according to the will of God, we can rest assured that God will do or answer our prayers if we pray according to the will of God. So kaya pag nananalangin ka, alamin mo muna, Lord, kalooban niyo po ba yung pinagpipray ko? Kung kalooban ni Lord yung pinagpipray mo, kahit gaano katagal pa yan, manampalataya ka that the Lord will answer your prayers. That is a prayer of faith. So, mga kapatid, the language is, Lord, you will do this. Ngayon, nagkakaroon ba ng convergence yaang prayer of desperation saka prayer of faith?
Sabihin, nagkakaroon ba yan ng sabihin natin, nagtutugma ba yan? Ito, tingnan po ninyo, yung modelo ng prayer ni David. Sa buong Psalms, nag-uumpisa si David sa absolute prayer of desperation, na pinaliligiran ng mga kaaway at umiiyak sa takot. Pero, pagdating sa dulo ng parehong Psalm, nagpapalit ang kanyang focus. Pinapaalala niya sa kanyang sarili kung sino ang Diyos. Kaya ang panalangin ay nagiging isang prayer of faith and declaration of praise. Kagaya nitong Psalm chapter 18, nang sabi doon sa unang talata, verses 4 to 6, O Diyos, iligtas mo ako, nakapalibot ang mga kaaway ko. Pero pagdating doon sa verses 49 to 50, Ikaw, O Panginoon, ang aking lakas at tagapagligtas, pinapapurihan kita. Naintindihan natin, no? Nagsimula si David sa prayer of desperation, pero natapos sa prayer of faith. So, pangalawa, the God of deliverance gives great salvation. Psalm 18 verses 48 and verse 50a. Basahin nga natin. He delivers me from my enemies. You also lift me up above those who rise against me. You have delivered me from the violent man. Great deliverance he gives to his king. So tingnan po ninyo. Ang sabi diyan, He delivers me from my enemies. Maraming kaaway si David. Bakit? Maraming inggit sa kanya. Maraming galit sa kanya. Ito, tandaan po natin na kapag tayo gumagawa tayo ng tama, dahil tayo ay nasa mundo ng mga makasalanan at ikaw ay gumagawa ka ng tama, expectin mo na maraming magagalit sa iyo. Maraming maiinggit sa iyo. Bakit? Kasi gumagawa ka ng tama. Naintindihan po natin. So, pero sabi dito, you also lift me up above those who rise against me. You have delivered me from the violent man. Great deliverance he gives to his king. So, God gave King David great deliverance. Ano to? God delivered David from Goliath. Alam natin yan. David was just about 17 years old when he killed Goliath. God delivered David from King Saul. Si Haring Saul, galit na galit sa kanya, inggit na inggit. Kasi one time, galing nung napatay na ni David, si Goliath, ginawa ni King Saul, si David, na general of his army. So, one time, galing sa tagumpay, yung mga Israelites, kumakanta, yung mga babae na si Haring Saul, pumatay ng 1,000. Si David, pumatay ng 10,000. No? Nainggit ngayon si Saul. Sabi niya, bakit ako 1,000 lang? Si David, 10,000. Doon na nagsimula yung galit ni Saul kay David. Hanggang sa gusto na niyang patayin. And God delivered David from the Philistine army. So mga kalaban niya. And God delivered David from Absalom, his own son. Pangatlo, the God of deliverance remains merciful forever. Basahin natin yung verse 50. So great deliverance he gives to his king and shows mercy to his anointed, to David and his descendants forevermore. Tingnan po ninyo, no, mga kapatid. Ano ba yung mga Hebrew words for mercy? By the way, ano ba ang mercy sa Tagalog? Kahabagan. Ano ang kaibahan ng mercy sa grace? Grace means we receive the blessing that we do not deserve. Mercy means we do not receive the punishment that we deserve. Salvation from God is by grace. Lahat tayo, we deserve hell. But instead of receiving hell, God saved us. So, yung mercy, yung chesed, it describes God's unwavering commitment to His people despite their unfaithfulness. Yung mercy, yung commitment ng Diyos sa tao, na kahit hindi ka karapat-dapat na pagpalain ng Diyos, dahil napaka-unfaithful mo, hindi ka pa rin pababayaan ng Diyos. Why? Because He is a merciful God. Chesed. Rakamim, rooted in the word for womb
or rekem. It is the deep parental love God feels toward His creation. Ito daw yung pag-ibig ng isang magulang sa anak. Hindi ba? Yung mga magulang, kahit gaano kasama ng anak mo, kahit gusto mo nang itakwil, di mo maitakwil, di ba? Pero kahit nasasaktan ka, mahal mo pa rin. Kasi nga anak mo, ganun daw yung pagmamahal ng Diyos sa atin, yung mercy ng Diyos sa atin. It is a parental love God feels toward His creation. Naunawaan natin. So, God empowered David to experience his own deliverance. Now, basahin natin. It is God who arms me with strength. He makes my feet like the feet of deer. He teaches my hands to make war, so that my arms can bend a bow of bronze. You have also given me the shield of your salvation, for you have armed me with strength for the battle. You have subdued under me those who rose up against me. You have also given me the necks of my enemies, so that I destroyed those who hated me. Pansinin po ninyo yung last line. I destroyed those who hated me. Hindi sinabi na God destroyed those who hated me. Ano ibig sabihin nito? May bahagi si David doon sa deliverance na ibinigay ng Diyos sa kanya. Are you listening? May bahagi si David. Hindi sinabi ng Lord kay David na, David, just sit there and relax, and I will take care of everything. Hindi ganon. Ang sabi ni David, pinalakas ako ng Diyos. Tinulungan ako ng Diyos para malabanan ko at mapatay ko, mawasak ko lahat ng mga sumusumpa sa akin. So ano po ibig sabihin nito? The God of deliverance, He wants to partner with us in order to experience our own deliverance. Kung gusto natin na makalaya sa mga problema, mga pagsubok, mga tukso, o ano pa mang mga nakapulupot sa leeg natin na mga mabibigat na mga problema at mga pagsubok, let us ask the Lord for the strength to overcome all of this. Kaya nga, one of the most loved verses in the Bible is Philippians chapter 4, verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Alam niyo ang context ng Philippians 4:13? Suffering, trials, troubles, temptations. Kaya sinasabi ni Apostle Paul in Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Yung do doon, I can bear, I can overcome all things. Why? Because it is Christ who gives me strength. Hindi titibay ang faith mo if God will not empower you to overcome your trials and troubles. That's why, una, we need to know God's promises. The problem is this. Many Christians, they know so little about the promises of God. You should know the promises of God. Pangalawa, we need to stand on God's promises. Ngayon, alam mo na, di tuntungan mo, panghawakan mo ngayon, Lord, ito yung pangako mo, pinangahawakan ko po ito, alam ko hindi mo ako pababayaan, Lord, I believe that you will stand true, you will fulfill your promises. This is your promise. Alam ko, Panginoon, hindi mo ako pababayaan. Pangatlo, we need to fight with God's promises. Labanan mo. Pag magtagumpay ka, labanan mo yung mga problema, mga pagsubok na yan sa pamagitan ng mga pangako ng Diyos. The promises of God will be your strength. Naintindihan natin? Kapag kami sakit ka, ano magpapalakas ng loob mo? Yung mga napapanood mo sa TV? Yung mga kwentuhan, yung mga kwentuhang lasing, yung ba yun? Ang magpapalakas sa iyo ng loob, yung mga pangako ng Diyos. Naintindihan natin? That's why you need to fight with God's promises.
You know, the devil is laughing at too many Christians. Pinagtatawanan ng demonyo yung maraming Christians. Bakit? It is because too many believers are defeated in their spiritual lives because they are so careless and passive in their faith. Maraming mga anak ng Diyos, masyadong careless, walang pakialam, passive, yung bang they're not doing anything to improve their spiritual lives. You need to be active. You need to strengthen your faith. You need to feed your faith. Naintindihan natin. That's why Joshua chapter 1 verse 8 says, "Do not let this book of instructions depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful." Naintindihan natin? Joshua 1:8. So, ito pa. Too many Christian leaders are not moving up in their spiritual lives, spiritual level, and not reaching their God-given destinies because of a lack of fire in their attitudes. Maraming mga spiritual leaders, kumbaga, leader ka nga, pero walang improvement yung leadership mo. Wala kang sabihin, hindi umaangat yung level ng leadership condition mo. Bakit? Wala kang fire eh. Walang apoy sa puso mo eh. Marami ding mga Christian leaders, wala tayong improvement eh. Kasi hindi mo ini-improve yung sarili mo. Ganyan ka pa rin eh. 5 years ago, ganyan ka na eh. After 5 years, ganyan ka pa rin. So, in life application, una, in times of severe problems, like a rope around our necks, let us look up to God for deliverance. Kapag ka mabigat ang problema, maraming pagsubok, maraming tukso, hindi mo na alam, parang nakapulupot sa leeg mo, you look up to God. Because our God is a God of deliverance. Kung pinalaya niya si David sa napakaraming mga problema, kaya ka ring palayain ng Diyos. Pangalawa, when the church is experiencing a lot of problems, it must not surrender or give up, but instead, pray desperately for God's deliverance. Kapag ang church, maraming problema. Wala namang church na walang problema. Kapag kayong church, maraming problema. Hindi ito yung panahon para, okay, let's pack up, let's close the church. Hindi. Kasi the more problems that you have, the more the opportunity that you can experience the power of God through prayer. Naintindihan natin? Doon mo nga mas mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos eh. At yun nga ang mas magandang patotoo, na kapag na-overcome mo na yung mabibigat na problema, pwede kang magsalita at sabihin mo, alam nyo mga kapatid, sobrang bigat ng naranasan ko, na halos ikamatay ko na. Pero salamat sa Panginoon dahil hindi ako pinabayaan ng Diyos, na-overcome ko lahat ng problema at alam ko ang Diyos ay tapat, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Pangatlo, let us not forget to thank, praise, and serve the Lord when deliverance comes. Huwag mong kalimutan na magpasalamat sa Diyos. Huwag mong kalimutan na purihin ng Diyos. At lalo tigit, huwag mong kalimutan na maglingkod sa Diyos. Amen? Ano sabihin ng Matthew 6:33? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Ano sa Tagalog niyan? Unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at lahat ng bagay idadagdag niya sa iyo. Gusto niyo bang dagdagan kayo ni Lord ng maraming blessing? Yes or no? Yes. Amen? Gawin niyo yung una. Seek first the kingdom of God and His righteousness. So, pinakapanghuli, in conclusion, si Jesus ang modernong Haring David na dapat nating tularan. Basahin nga natin Hebreos 5, talatang 7. Noong namumuhay pa si Jesus sa mundong ito, umiiyak siyang nananalangin at nagmamakaawa sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan, at dininig naman siya dahil lubos siyang naging masunurin. Ano ibig sabihin nun?
Kahit si Jesus, naranasan niya yung mabibigat na problema sa buhay. Ang sabi dito, umiiyak si Jesus na nananalangin at nagmamakaawa sa Diyos. Nailigtas siya sa kamatayan. Bakit maraming gustong pumatay kay Jesus? Pero nakaligtas si Jesus sa lahat sa kamatayan except doon sa death on the cross, which was His original mission to die on the cross. Pero, ang sabi dito, dininig ng Diyos si Jesus dahil siya'y masunurin. Ano pong gusto kong puntuhin dito? My question is, are you obedient to God? Sumusunod ka ba sa Diyos? Sinusunod mo ba yung mga pinapagawa ng Diyos sa iyo? Kung sinusunod mo yung mga pinapagawa ng Diyos sa iyo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kahit gaano kabigat yung mga problema sa buhay, yung mga pagsubok, hindi ka pababayaan ng Diyos. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng pinagkaloob mo sa amin. Lord, I pray, O God, that you will allow us to experience you as our God of deliverance. Deliver us, Lord, from all severe trials, troubles, temptations, tribulations. Panginoon, dalangin ko po ang bawat isang naririto. Yakapin po ninyo. Kahabagan po ninyo. Tulungan po ninyo. Dalangin ko po, Panginoon, kahit kaano kabigat yung mga problemang ito sa pamilya, sa pera, sa pag-aaral, sa business, sa sakit, tulungan po ninyo. Be merciful to us. The same way you had mercy on King David. Allow us to experience the mercy of our God. Salamat po, Panginoon. To you alone with the glory, the honor, and the praises. In Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos.